Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap. Heartline. Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan. Heartline. Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin. Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Magandang gabi po sa inyo lahat. Welcome po muli dito sa ating Heartline Friday Night Edition. Thank you very much mga kaagapay for tuning in dito sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. At ito po ay nihatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company para maipagpatuloy ang pagkalinga doon sa ating mga nagtatanong, mga kapatiran, mga kaibigan, kaagapay, mga kasama natin sa pananampalataya. At kung ikaw ay mayroong mga katanungan, whether you're part of a group, church or not, okay lang yun. Just come on, join in. Kaya join in lahat. Ngayong 20 ng June, ang bilis ng panahon, madali nang lumipas talaga at nasa third week na tayo ng June kaagad. At umuulan-ulan na mga kapatid. Kayo ay vitamins para hindi abutin ng sipon. Medyo unstable ang ating weather. So take care of yourself very well. Take care of your body. Stay healthy mga kaibigan. At alam nyo, special ang ating kasama ngayon, which is someone na kilala nyo na dahil siya yung aking ninang sa kasal. At ito, high school pa lang ako. Kilala na ako na ito eh. Kaya malaking tulong, malaking blessing sa akin ang availability ng ating counselor ngayon, si Ate Lou Mandalupe. Good evening, Ate Lou. Magandang gabi sa lahat ng ating tagapakinig. Hope you are experiencing blessings from the Lord. Absolutely. Nakakatuwa at kasama natin si Ate Lou. Alam mo, Ate Lou, tuwan-tuwa ako nung nagkaroon ng chance dahil parang medyo matagal-tagal tayo hindi nakita. No? Siguro busy ako at ikaw. Pero Lou, talagang busy din sa kanyang private practice as a counselor at psychotherapist para sa marriage, sa family, personal trauma. Ayan, ganun ang kanyang mga ginagawa, no? At siya ay makikita nyo na nagtutuloy sa ministries ng Member Care sa Heart and Mind Counseling and Training Center. Siya ang nagtaguyod noon. Yan. At yung Creative Prime Movers Transformation Incorporated. Ayan. At kasama din siya sa Philippine Association for Christian Counselors. Yan, si Ate Lou. At kung meron kayong gustong ikonsulta sa kanya, mamaya bibigay ko yung contacts niyo. How are you, Ate Lou? Anong balita? I'm doing great. May chance lang na minsan napapagod. Oo. Kaya parang looking forward din ako to rest kasi end of June, yun, at least my birthday week na ako ay lilipad at magpapahinga ng konti. Wow, lilipad. Sa Pilipinas lang naman. We wanted to explore more of the Philippines. So, yes. Trip to Palawan ang aming goal ngayong end of June to July. That's a very good. Yes, very good. Ayan, tuloy-tuloy yan, ano? Naku, Ate Lou. Yung mga kasama mo sa church o kaya dyan sa inyong ministry ni Kuya Vic sa Trece Grace Bible Church. Trece Grace. Yeah. And you can go and greet them. Oo nga. Hi sa aming mga members sa Barangay 13, Payatas, Quezon City. At syempre, hopefully, yung mga kasama sa Member Care, sila Ate Meg Alag, Dr. Dada Habacon, aming mga board members. Actually, si Pastor Harold Cruz, kasama din namin sa board ng Heartstream. Yes. Actually, may kami na grief seminar at si Ate Marlene Guillermo ang aming. Ay, good yan. Itong week din na to, June 23. Tingnan ko mamaya para at kung message lang nila ako, nasa Facebook post ko din yung upcoming na
grief journey na ano yung topic namin para sa mga may losses. And of course, ang aming main church sa Nagtaan, Grace Mm. Bible Church, sila Kuya Kaloy, Novisteros, sila Pastor Jong Limlingan, si Benji, Baclagon, sila Brother Ramil, Dizon. Yan ang aming mga kasama sa gawain at Yan. patuloy na suporta sa panalangin at encouragement. So, Amen. yan. Yeah. Mm. Sarap mag-church plant and isa sa mga bagay na gusto ko maranasan sana someday. Oo, outreach. Oo, Mahirap na masaya. Mm. mahirap na kasi oo, iba yung fulfillment and the Lord is going to bless you constantly with that. Amen. Well, mga kaagapay, ako'y natutuwa na kasama namin kayo ngayon. Kaya dito sa Heartline, pinakikinggan ang inyong nararamdaman. So, greetings din sa ating mga katropa dyan. So, I'd like to go and check on. Hello, kamusta? Imelda Almazan, Efren Esteban, Mila Pascua, Emmy Teodoro, Yoni Gonzalez, G. Panyan, at Arthur Cruz. Kasama sila Perlita Dizon, Nathaniel De Leon, Jean Caballero de la Cruz, Top Steel, OPC Industrial. Wow, isang kumpanya. Victoria Cabria, Rainier de la Peña, Philip Co, Calusor Acedera, sila Cherry Cadelina, Emily Gonzalez, Edith Belen, Gabby Castrana, Sally Amzen, and Edison Colcol. Wow. Thank you very much at patuloy tayong na sinusubaybayan ng ating mga kasama abroad. Ate Ging, kamusta ka na? Si Carlene and Ferdy Katabay dyan sa Tokyo Baptist Church sa Tokyo, Japan. Kasama sila Malen Damian, si Karen Damian, ang mga kaibigan natin dyan na nasa Tokyo. Kamusta kayo? Greetings sa inyo. And syempre, greetings din sa mga kaibigan natin nakikinig from other countries. Tulad sa Hong Kong, si Ate Cecilia Beron, hello. And sa Guam, si Ate Vicky Dulcero Galino. Galino, ayun, Ate Vicky Galino, yan. Ayan, tapos si Ate Claire Cartel sa California. Hello sa iyo kay Caroline Ruar. Dati siyang Caroline, ano nga ba yung apelyido niya? No? Anyway, bago na yung apelyido niya. So, Caroline Ruar, kasama si, have a wonderful place dyan sa Canada. Ang mga Mabitakenyos of Canada, isang buong barangay ng Pilipino galing Mabitak, Laguna, nakakumpol-kumpol dyan sa Alberta, Canada. Hello! Good to see you mga kaibigan dyan sa Mabitakenyos of Canada. Well, tuloy-tuloy tayo at ating isa sa himpapawid ang tanong ng ating mga listeners. Ready ka na, Ate Lu? Sige, let's go. Let's go. Heto na ang ating listener. Sabi niya, unang listener natin ay single mom. Sabi niya, single mom po ako at dahil namatay na ang asawa ko few years ago. Aaminin ko pong busy ako sa trabaho. Nagigilty po ako dahil pakiramdam ko ang laki ng pagkukulang ko sa anak ko. Lagi kong sinasabi na para sa kanya ang ginagawa kong pagsisipag sa work. Pero di ko alam na naapektuhan na siya. Ano po ang dapat kong gawin? Hindi niya nabanggit kung ano yung mga naging effect sa kanya, no? Oo. Uh, Pero kung ano man yung emotional damage, I think naman sa relationship, lalo na kung mag-ina, you uh, just need to take time to talk to your child. Ano yeah. lang, kung naging busy ka masyado noon at parang puro trabaho, ang importante lang, hindi pa huli ang lahat at magandang na-recognize mo na may pangangailangan ang iyong anak at kung yung edad niya ay medyo may isip na, pwede nang kausapin, pakita mo lang sincerong concern na you want to get to know kung ano yung pinagdadaanan niya at being present. Pag-usapan nyo lang. I'm sure longing ng anak mo na makinig ka, magbigay ka ng pansin, ng time. Yeah. At pag nakita niya yung effort mo to do that, ay nako, I'm sure mare-repair kung ano man yung mga damage na naramdaman niya. Laking bagay yun yung nararamdaman ng anak yung kalinga. Kaya lang,
parang nararamdaman ko dito, dahil nga namatay yung asawa niya, siguro parang siya ay nag-grieve at gusto niyang makahango doon sa kanyang sa kanyang pagkakaroon ng hinagpis. Parang, ano ba yung grieve sa Tagalog? Nagkakaroon ng Parang pagluluksa. pagluluksa. Ayun. Mm. Yung Nung kalungkutan sa oo, at pagkawala. dinaan niya sa pagtatrabaho. Parang Pwede, meron oo. siyang nararamdaman na kailangan niyang tugunan, kaya na nagkulang siya dun sa kanyang anak. So, siguro parang pakiramdam ko ganun yung struggle na nararamdaman niya. Ano kaya? Paano kung ganun yung sitwasyon? Like, Posible din naman. Kaya lang baka mas financial din yung kadahilanan dahil nga kung bigla-biglang ikaw na lang ang breadwinner at oo, marami pangangailangan, so parang di mo na alam kung paano pag dudugtungin yung oras, 'di ba, para ma-resolve lahat ng concerns. oo, Pero hindi naman kailangan napakaraming oras, pero I think yung choosing quality time with your child na ano ba naman yung minsan sa isang linggo, you sit down, you ask kumusta na siya. Mas maganda nga siguro if you can go to church together and, di ba, spend time with God and with each other. mm, Pagkatapos ng church, di saka kayo date, lunch out, or usap. Yun yung pinaka doon time together mm, na di kailangang buong linggo mm, na nag-check-in kayo, kundi lang, siguro before you sleep, before, 'di ba, kung sana nakakauwi ka na maaga para, din, bago man lang matulog yung bata, may mm, check-in, ganon. kaya, Lang, effort lang talaga na na tamang lugar. oo. Trabaho, trabaho, tapos pagbahay, be present May, to your child. may nakita ako sa restaurant kasi merong, di ba, may function room ng mga restaurant. Tuwan-tuwa lang ako dahil nakita ko may isang nanay, mukhang single parent, kasama yung anak niya. Tapos may function doon, uuwi na sila. Sabi ng bata, umiiyak yung bata. Sabi, ayoko pa umuwi. Gusto ko pa dito. Huwag muna tayo uuwi. Iyak sila, iyak. Gano'n. Tapos sabi ng nanay, hindi, kailangan natin umuwi. Ay, kailangan natin umuwi talaga. Huwag kang makulit. Gano'n na. Natatawa ko. Pero naalala ko nung bata tayo. Meron tayong mga gusto bilang bata. Siguro mga around, yun nakita kong bata, mga around 7 or 8 years old. Yun. Mga ganong time, mga ganong edad. We are like, asang-asa tayo na yung bibigay sa atin yung lahat ng gusto natin. Kaya lang, syempre, mahirap din. Hindi naman natin naintindihan yun ng bata tayo. Kaya akala natin parang hindi tayo mahal ng nanay natin. True. Pero most likely kasi yung bata, pinoprolong lang na yung joy. Yung Ah, happiness na, di ba, minsan lang kayo makalabas, magandang oo. lugar. Saka yung doon, kasama mo yung parent mo. So, I think yun yung doon eh. Tapos, madalas nga, associated ang bahay na, nako, wala nang time si mommy or si daddy, puro kung ano man yung work or kung ano house chores, wala nang pansin yung bata. Mm, So, I think it's really more quality time. Hindi kailangan madami, pero may talaga, may pag-uusap, may yeah. pagkukumusta. Oo. Pag yon na ibalik mo, I don't think naman na maghihinanakit ng pangmatagalan yung anak kasi magiging grateful siya na you noticed and you are Mm, now doing something about it. yeah. Yeah. Well, salamat. Kudos sa inyo mga parents dyan. Kung kayo man ay mag-isa sa pagpapalaki, ay Mm. ramdam na ramdam ng Panginoon yung kalagayan nyo. Sure yan. Sure yan. Merong reward. Merong magandang blessing na papalit dyan. Hindi ko masasabing now na o Mm. But God soon. is the father. Kung ikaw widow, tapos yung anak mo na orphan ng father, God will be the father. Yung parang nga di ba, His Yeah. love and protection, especially sa mga fatherless at saka sa mga Mm, widow, yeah. the Lord is near the brokenhearted. Yes. The Lord is near the brokenhearted. Ito pa isang tanong ng ating listener. Sabi niya, may kagalit po ako na hindi pa rin ako kinakausap.
at ayaw pa rin magpakumbaba. Ang mahirap po, nagtitrigger na naman anger issues ko. Ano po gagawin ko? Nako, kagalit na niya, may anger issues pa. Ay, nako, Mhm. patong-patong. Oo. Ang Well, gagawin, mahirap talaga ang ang mga di pagkakaunawaan. Masakit sa damdamin, yeah, nakakatapak ng pride, yeah, ah, maraming complications, ika nga. Pero sabi nga, kung sasabayan mo ng apoy, ang isa pang apoy, lalo kayo matutupok, 'di oo, ba? But nasa Bible din, a soft answer turns away anger. there's So aware. Yes. kung tutugunan mo ng mas mahinahon at mababang loob ang galit na maaring pinapakita ng ibang tao, kahit papaano huhupa din kasi hindi siya matitrigger din na lalong magalit kung laging pagpapakumbaba at kapatawaran ang igagawad mo. So, alam ko pwedeng meron ka ring sariling pride at sariling anger issues na yun naman kaya mong isuko sa Panginoon. Kasi yung ibang tao di mo kayang i-control eh. Mm, Pwede mo lang sila ipanalangin na hipuin ng Panginoon ang puso nila. mm. Pero sabi nga, if you cannot change other people, at least you can start with being Oo, the change in yeah. yourself. Alam mo na, So, mabilis sana. to. Oo, oo, yeah. Be the change na ano. Kasi, Mm-mm. ang galit talaga ay isang bagay na hindi ito bagay na mawawala sa buhay mo ng kusa hanggat wala kang tinatry na kabutihan. So parang Effort talaga. effort, oo, effort yung hindi magalit. Effort yun. Mm-mm. Pero, Self-control naman is part of the fruit of the Holy yes, Spirit. So, oo. nawa, magbunga pa ng higit pa yung Mm, fruit ng Holy Spirit na nakatanim na sa puso mo, mm, mag-manifest talaga. mm. Pwede naman din magalit eh. Para bang, ang Oo, the naging, unoffendable heart. hindi kasi, parang naging kalakaran na kagawian na ng ating mga kapwa. Yung kapag napapanood mo sa movie, yung mga, lalo yung mga Tagalog. Yun. Yung mga, Yung mga soap opera natin, di ba? oo, Parang yung lahat na lang ganti, puro yan. puot, puro Oo, galit. puot, yan, ganti. Oo. Tapos, yung mga title na, Mm-mm. ano, um, uh, Bukas luluhod ang mga tala. O kaya, may ganti, ganti na babangon naman. ako at dudurugin Durugin kita. kita, yan. Mga ganun, di Oo. ba? Mga title na gano'n. Oo. Parang they live for vengeance. And parang the energy that you have is coming from hatred. And Oo. diba? So actually, hindi energy yun. Napapagod ka. Mm-mm. Sinasap yung energy mo if you Mm-mm. are angry all the time. Mm-mm. Samantalang kung, yun nga, ibibigay mo sa Panginoon na kung ano man yung kasalanan niya sa'yo, di ba, nasa, naman, Lord's Prayer, forgive us our debts As as we we forgive. forgive our debtors. So, yung hinihingi mong kapatawaran sa Diyos, igawad mo na lang din ang kapatawaran sa iba Yeah. para hindi ka na lang yung bitterness, lalo kang kinakain ng galit mo. Ay, oo, lalo pa. Kaya nga, ang sinasabi sa atin ng Panginoon, huwag kang magbibilang ng mali ng isang tao. Kasi Mhm. pagka binilang mo, ay nako, naghahakot ka ng Oo. lagim. At nag-interest ng sakit. Ayan. Di ba? Sa Ayun. totoo lang, all the negativity that you ingest because of your anger, it Mm-mm. affects your internal organs. Mm-mm. Kaya tataka ka, bakit ka nagkakasakit ng ganito, ganyan. Kasi may naman sa stress na pinupunla mo, nagtutubo ng sakit, Mm-mm. mental illness, coming from Ah, mental disturbances. ah. So, ikaw din sabi nga ah, ang paghihiganti ay lason na ikaw Lason. ang umiinom. Oo, yun. Ay, ganda nun ah. Lason na Oo, ikaw yung hindi. miino. Ikaw yung nilalason. Mm-mm. Correct. Kaya ikaw yung magkakasakit na at the end of the day, hindi mo nakuha tuloy yung hustisya kasi sabi naman ng Lord, siya bahala eh. Tapos wala kang He kaligayahan sa will, buhay. mm-mm. Nasira na yung lahat ng oportunidad na maging maligaya ka sa araw na yun dahil kasi Totoo. galit ang kumain na sa'yo.
Wow. And you don't deserve that kind of life. Mm, Ang gusto ng Panginoon, di ba? Binigay niya yung everything that you will need for life mm, and godliness. Na oo. sana abundant life kung ipagkakatiwala mo sa Kanya. Ayan, oo. Ito, baka sabihin natin mga kaagapay, kung magsalita parang ang dali-dali. Eh, mahirap naman talaga, no? Pero sa Hindi naman counseling, sinasabing madali. oo, Ang sinasabi namin ay kaya kung ito ay ipapagkatiwala mo sa Panginoon. ayan. Kasi kami, dumaan din kami sa ganyan. Ako, kung ano lang, nung nagsisimula pa lang ako sa gawain, ang dami ng mga bad experiences na Mm, pwede talagang tumigil ka na maglingkod sa Panginoon kasi ito pa ba yung matatanggap mong oo, reward? Parang ganun oo. yung ano puro sakit ng loob. Pero through the years na nakita ko kasi faithful ang Lord. Pwedeng yung ibang tao will put you down. Yeah. Pero ang Panginoon itataas at itataas ka. Kung ikaw ay hindi nagpapagapi sa masama. Mm. Siguro, So just okay. ilinaw natin, Ate Lu. Paano ba Mm-mm. isina, iginigive, paano ba iniahabilin sa Panginoon yung mga nararamdaman natin? Tulad ngayon, galit. Mm-mm. Itong Oo. galit siya. Kailangan niyang ihabilin sa Mm-mm. Panginoon. Paano ba ginagawa yun? Ay nako, sabi ko nga kung ako nakilala nyo noon, nung ako'y mga 20 something pa lang, baka hindi nyo ako gustong maging kaibigan. Kasi ang temperament ko pa ay yung tinatawag nila dati na ano, yung magagalitin talaga. Ah, Yung talagang ano, sobrang putok agad. Tapos mm, panganay pa ako and 5 yung younger sa akin. So, parang dominant personality talaga. Tsaka, mm. aminin ko na ang tindi ng pride. The pride talaga is the one pushing you to fight. Kasi Yeah, parang kailangan ako tama. Tapos lahat kayo mali. Ganon ang ano ang challenge ng pride and anger. yeah, Pero paano mo isusuko? Ang realidad nito ay makita mo lang talaga yung estado ng puso mo, ng sarili mong buhay, sa harap ng Diyos na banal, mm. na Yun, maganda yung yun. Mahalaga. pagiging makasalanan mo, na Mm, bakit kanya piniling mahalin at namatay siya sa krus para sa'yo, para hindi ka mapahamak, hindi ka maparusahan. Yung ma-realize mo lang na ako nga kailangan ko ng kapatawaran eh. So, bakit ako magagalit dun sa ibang tao na maaring mas maliit naman din yung kasalanan nila kumpara oo, dun sa nagawa ko laban sa Diyos. Parang ito yung parable nung ano yung servant na may utang sa master niya, na ang laki-laki ng utang niya. Pero nung siya'y lumuhod at humingi ng tawad at napatawa. nakiusap, Oo, hindi na siya pinakulong. So, ano, parang, zero, ano ka na, zero balance, balance zero na. debt Oo. ka na, wala ka nang babayaran, malaya ka na. Kaso, paglabas niya, nakita niya yung kapwa niya, servant, na meron utang sa kanya. Na kung Maliit. tutusin mo, kakapranggot lang kumpara dun sa utang niya, sa master niya. And yet, hindi niya pinatawad. Binugbog niya, pinakulong niya. Kaya nung nalaman ng master niya na ikaw, pinatawad kita pero hindi mo kaya magpatawad sa kapwa mo na hindi naman din ganun kalaki yung pagkukulang sa'yo, hindi ka karapat dapat patawarin. So, nangyari, kamukat-mukat mo, di yun, pinatapon din siya sa kulungan. So, Ayun. ganun ba yung gusto nating mangyari na before God, Mm, humingi tayo ng awa at kapatawaran. Pero yung galit natin sa kapwa natin ay hindi natin makayang isurrender sa paanan ng Diyos na sige Lord, ikaw na bahala sa kanya. Patawarin ko siya dahil mas higit yung naging pagpapatawad mo mm, sa akin. Pag hindi ba naman humupa ang galit mo sa kahihiyan na mm. ikaw, malaki yung Kailangan, kasalanan mo, 'di mm, ba? Ako sa akin yun yung pinaka nag-work eh. Kasi ang proud ko na person, ang taas ng tingin sa sarili. Kaya tuloy parang
hindi mo ako pwedeng ganyanin. Ganon yung mindset ko dati. Pero nung na-realize ko kung gaano ako kadumi at 'di ba, yung hindi ka karapat-dapat Oo. sa pag-ibig ng Diyos, and yet minahal ka niya. Parang how can you be unforgiving when you Yan. yourself pinatawad ka lang? Oo, totoo. Yun pala, niyahabilin mo dahil nagpapakumbaba ka, nakikita mo may mga bagay na hindi mo bibilangin dahil Mm-mm. dahil yung mga Kasi pag ikaw ang binilangan, lagot oo, ka. oo. Pagka ikaw in-account, Oo edi na. lagot ka. Edi Pag ikaw ang in-accounting ng Lord, di ba? so So, tratuhin mo rin yung kapwa mo na oo. parang bigyan mo rin Oo. pagkakataon silang I-give mo din makabawi. yung forgiveness. Yan. Ba? Sabi nga, how much do you love God? It is how much you love your brother Yeah. also. Ayan, Kaya mga kailangan makita kaagapay. natin. Oo. Oo. Ako, mga kaagapay. Alam ko mahirap to. Pero pwede. Mm. Hindi imposible. Pwedeng gawin na buksan natin ang sarili natin sa pagpapatawad ng ating kapwa. Kaya mga kaibigan, mga katoto, ituloy natin yung mabuting gawain na ito. Kaya happy dyan sa mga kaagapay natin, si Philip Co, Rainier de la Peña, Closer Asedera, si Cherry Cadelina, Emily Gonzalez, Edith Belen, Gabby Castrana, Sally Amzen, Edison Colcol, Gary Tanswico, Ina Buhian, Bay Leal, Gerald Potente, Lilia Bulaon, Christian Co, Irene De Castro, Teza Bert, Jennifer Maglaway, Adela Estrada, Lumiar Kagia, Belen Barantes, Lynn Barlanza. Wow. Thank you sa inyong pag-antabay. Vanessa Noval, Rowena Panganiban, Edmund Garcia, Ryan Tumenes, Leonila Veron, Dory Paragas, Jerry Pilagio, Merlin Dorado, Rosende Lacorte, Carol Gabuton, Belen Coritana, Rest Baldos, Marilu Aguinaldo, Jonathan Casipit, and Jude Rosales. Ako, marami pa tayong mga greeters na talagang alam nating kailangan natin silang mabanggit dito, no? Pero alam mo, Ate Lu, magandang maalala ang pagpapatat. Pag-i-extend kasi ano yun katahimikan din ng puso. Ano? Napakasaya ng ganun. Wow. Ito Yeah. pa, isang question ng ating listener. Sabi niya, nasaktan po ako ng isang tao. Eto na naman, may nasaktan na naman. Kasakitan at nasaktan na naman. Ito, sabi niya, nasaktan po ako ng isang tao para pong napaglaruan ng feelings ko. Uy, ano kaya to? Relationship? Something? Or ano? Pinutol ko Mm. po ang mga communication sa kanya unless work-related. Mukhang Mm. kasama sa Kasama employment. sa trabaho. Ayan. Mm. Wala po akong na-receive na sorry mula sa kanya. Paano po ako mag-move forward? Walang sorry. And everyday ko siyang nakikita. Naku, eto na yung Mm. sinasabi natin. Gusto nating mag-extend ng forgiveness pero hindi nagsosorry. Laking tanong, ano? Dapat bang mag-sorry Mm. pa? Paano nga kung hindi nag-sorry? Hindi parang imbierna tayo the whole day. Mm. Sige, Pero Atil. para ipin mo, hindi naman kasama sa condition ng forgiveness yung nag-sorry, yung Uh-huh. kabilang party. Mm-hmm. If I remember right, parang forgiveness should be your decision. Mm-hmm. Na kahit pa nga hindi in-acknowledge or inamin ng other person na may pagkakamali siya, pero nasaktan ka, nagalit ka, that in itself, may pwede ka ng pagsimulan ng either poot or pagpapatawad. Yeah. It's a choice Mm-hmm. na ikaw ang magagawa kahit walang aksyon yung Mm-hmm. other party. Mm-hmm. Naalala ko, Ate Lu, yung si Kristo nung siya ay na-resurrect. Di ba't na-meet niya si Pedro? At 3 Mm-mm. beses siyang tinanong, Peter, do you love me? Hindi niya sinabi, Peter, nag-sorry ka ba? Naalala mo, 3 beses mo akong Mm-mm. dinina. Hindi niya ginanon, hindi ginanon ni Ah, Kristo. Ang sorry ka muna.
Hindi sinabihan na, oh, mag-sorry ka muna, naka 3 times ka, ha? Oo. Strike na, 3 times and you're Break out. free ka. Pero, Oo. pero hindi siya nagbilang ng gano'n, ano? Ang ginawa ni Correct. Cristo. Do you love me? Mm-mm. Parang ipina-prioritize ng Diyos na, uy, may relationship tayo, mahal kita, mahal mo rin ba ako? Gano'n. Mm-mm. Kasi, Yeah. alam ko, bumalik ka na dun sa pagiging mangingisda. At, kasi ganun di ba yung nangyari sa, Bumak out na siya. oo, ayaw na niya maging apostoles. Mm-mm. Ayaw na niyang Mm-mm. maniwala na mayroon pang kinabukasan sa kay Kristo. Pero hindi rin naman siya Nag-sorry. kinumpronta. Hindi naman siya kinumpronta. Pero nung nalaman niya, Oo. alam mo naman, Lord, na I love you. Siyempre, Mm. nakukonsensya siya. 3 beses tinanong. Sabi doon sa Bible, siguro naisip niya dahil kasi ina-account dahil 3 beses niyang i-deny si Kristo. Gano'n. Pero, Oo nga. hindi naman, Para may ano, may match, may repair, 'di ba? oo, Kasi kung pagkukulang, meron din namang way para maayos oo, ang pagkakamali, ang gusot. Binibigyan naman ng chance ng oo. Panginoon. Kaya lang kung hindi nga willing yung other party, ano yun, hihintayin mo hanggang kailan? Parang, Baka nasa heaven ka na wala pang sorry, 'di ba? ayun nga. E di Pero, sayang yung araw, oras na nagalit ka. oo, totoo yan. Parang Ikaw ang nakita ko nawalan dito, ng joy, 'di yan, ba? nawalan ka ng joy. Pero yung si Mm-mm. Kristo, hindi niya inantay mag-sorry si Pedro. Mm-mm. Faithful pa rin siya. Mahal niya pa rin Mm-mm. si Pedro. Welcome na welcome. Open arms pa rin si Jesus Christ kay Pedro. Mm-mm. Pinakain pa nga, ginawan pa ng breakfast nung nakita siya. Mm-mm. Ayun. Yeah. Tapos nung, Relationship nga kasi. oo, relationship. Para ba, uy, hindi ako nag-give up sa relationship natin. Mm-mm. Tuloy pa rin ang paggawa ng kabutihan kahit hindi ka nagsasorry. Tuloy pa rin ang paggawa ng. Correct. Naalala ko yung prodigal son pala, hindi pala nagsorry yung 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 ano doon. Although nagpakumbaba dahil sabi niya Mm-mm. balak niyang pumunta doon at maging alipin na lang. Pero wala pa siyang Mag-apply na lang nasasabi. na katulong eh, no? Oo, Oo. wala pa siyang nasasabi. Sinalubong na siya, Mm-mm. niyakap na siya, binigyan na. Pinatawad na. Oo, parang hindi na yung Hindi na gesture, kailangan ng sorry. hindi na, oo. Hindi na inantay Yun yung, yun mag-sorry. yung standard actually ng Lord eh. Oo, Basta nakita niya yung heart mo na, may humility, oo. automatic papatawarin ka niya. Oo, yung Diba? mga nakakatuwa yung kapag bumalik, Ah, ah. welcome. Hindi, Mm-mm. ano, ito Yeah. na-emphasize ko dahil kasi alam mo, ang dami-dami Hindi na. ka pahihirapan. Oo. Sa dami ng mga counseling sessions natin na ganito yung issue. Hindi na Mm-mm. sorry. Hindi, Ah, maghiwalay na lang tayo. Parang ganon. O kaya yung mga mm-mm. pagkakataon na yung mga taong nag-aantay ng pagbabago, parang wait and see sila. Sige nga, tingnan nga natin kung magbago tong taon to. Sige nga. Mm-mm. Pagka hindi Mm-mm. nagbago yan, hala, bye-bye. Pero hindi ganun si Cristo. Hindi Mm-mm. ganun yung tatay ng prodigal son. Hindi, Yeah. hindi siya naging ganun kay Pedro. Hindi din Mm-mm. siya naging ganun dun sa nangalun niyang babae. Mm-mm. Yung adulterous woman. Oo. Hindi rin siya naging ganun kay Nicodemus na kahit na iniinsulto siya noon, pero Mm-mm. welcome niya pa rin. Kapag bumalik talaga, Mm-mm. open arms, True. totoo Oo. ka pa rin, faithful ka pa rin, hindi na iba yung pagkatao mo bilang mabuti sa isang tao. Hindi na wala yung Mm. kabutihan. Wow. I Yeah. love May verse nga sa Bible eh, hindi lang talaga magaling sa reference, pero ang sabi eh, it's your kindness that leads us to repentance, O Lord. yan. Na hindi ka gigiltihin para mag-repent, kundi Mm-mm. ang pag-ibig niya at ang kabutihan pa rin niya ang magpapaalala sa iyo na, teka, nagkulang ka. Mahal ka pa rin ng Lord kahit na ang dami mong pagkukulang. So, it's just right to say, please forgive me, Lord, and I will do better next time. Yung Ah, effort ba na, mahal mo pa rin nga ako kahit na ganito ako. So, nakakahiya naman kung hindi ko na naising magbago para sa'yo. oo. So, yung kindness ng Lord yan sana magtulak sa atin para maghingi ng kapatawaran at magbigay din ng kapatawaran sa iba. Kahit hindi pa hinihingi.
Kahit, hindi nagsusorry. Hindi requirement ang sorry sa Mm-mm. forgiveness. Oo. Yung kulturang masyadong pinoformalize, parang minsan nagiging abuso to, nagiging nagagamit yung sorry sa pag-aabuso. Mm. Sa parte ng taong may, yung kunwari, na-offend. Yung taong na-offend, Mm. pagkat hindi ka nagsosorry, hindi ka papatawarin, hindi bibigay yung karapat-dapat sa iyo, hindi ka tatratuhin ng Mm. normal. 'Di ba? Ang pangit naman. Mm. Pero mapapansin ninyo, ginagawang abuso sa pamagitan ng kapag hindi siya nagsorry, hindi siya Mm. mabibigay yung dating yung karapat dapat sa kanya. At kapag nagsorry Mm. naman, ito ang matindi. Madalas ginagamit yung pagsorry sa pang-aabuso dahil laging sasabihin at ikuukulkil mo doon sa tao. O kita mo, di ba, nagsorry ka Mm. noon? O di ba, may mali ka? Mm. O mali ka? Aalipinin kita Historical ngayon. panunumbat na. Oo, hindi maganda na pinagsorry mo yung Ginagamit tao. ng weapon, Gagawin mong weapon. 'di ba? Dahilan Ang para ang abusuhin siya. ang kailangan mo sigurong ingatan ay kung ah, intentionally abusive na yung other party Oo. o kaya hindi na nagsusorry, hindi in-acknowledge yung mali niya, pero paulit-ulit pang gagawin Oo. yung mali. Yon siguro, pwedeng mapapatawad mo, pero baka kailangan mo din ng mag-set ng boundaries na you do not allow yourself na ma-abuse ng paulit-ulit. Mm. Yun yung Yan. pwedeng kausapin o kaya kung talagang medyo physical or violent yung dumistansya. Oo. Pero kung personality niya, Mm. hindi mo naman talaga mababago at may pagkaganoon na siya, Mm. then choice mo how to protect yourself din. Yan. Basta forgive mo siya, bigay mo siya sa Panginoon, pero baka nga hindi kailangan maging close Mm. na friendship or close na relationship. Pwedeng work colleagues, you work together, Professional. pero yun nga, trabaho lang, wala nang personalan Mm. na So, tingnan mo din, depende sa layers ng ah, ng Mm. offense Yan. na Pero kung hindi naman niya talaga sinasadya or pwedeng may nagawa pero hindi nag-sorry, pero hindi naman na inuulit, then, you can give chances na Mm. baka hindi lang niya kayang i-verbalize yung Mm. sorry, pero baka naman sa kilos niya, sa gawa niya, ay pinapakita niya sa iyo yung intention niya magbago at Mm. sabi nga makabawi na, hindi makabawi na gumante kundi makabawi sa pagkukulang niya, 'di Yan, ba, na makabawi. mag-make up Yan. for the mistake. So tingnan mo din kasi hindi siya one size fits all, pero ideally nga you forgive in your heart and you give that person to the Lord. Ito i-share ko sa iyo, Ate Lou. Sa Mm-mm. korte, hindi inoobliga yung tao mag-sorry, pero kailangan may admission of guilt. Ganito naman kasi yun. Mm-mm. Mm-mm. May mga tamang dapat gawin at merong matuwid at maayos na dapat gawin. Iyan yung nilalagay natin sa batas natin para may kaayusan, Mm-mm. merong order. Ang Mm-mm. tao na hindi sumusunod sa order na yun, at parang iniisip niya tama yung mali niyang paraan. Iniisip niya Mm-mm. yung paraan niya maayos. Yun yung mga nire-require na mag-declare ng kanilang guilt. Ang ibig sabihin nun, itutuwid nila yung kanilang mali. Ang ibig Mm-mm. sabihin nun, alam na nila at ina-admit nila na mali yung kanilang ginawa at alam na nila yung Mm-mm. tama. Dapat yung tama na ang kanilang susundin. Ganon sa korte. Hindi ka pinagsusorry pero pinapa-admit ka ng guilt upang Mm-mm. maging pantay sa lahat Mm-mm. yung matuwid. So, Oo. pag in-admit Admission of responsibility. pagka in-admit mo na ikaw may mali, ang pakay nun ay para tumawid ka. Oo. Tuwid mo. Ma-correct, ma-repair. Tuwid mo yung mga mali, yung hindi mo dapat ginagawa at itigil mo na. At yung dapat mong gawin, itigil mo. Nako, That's right. madami pa tayong tatalakayin dyan. Pagdating natin dun sa Oo. next segment. Pero pause muna tayo ngayon dito sa Heartline Friday Night. Ang init ng usapan. I'll see you mamaya-maya konti. Okay? Don't go away. Stay tuned. And please stay here on DZAS 702 Heartline.
Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Siyang nagpasimula hanggang matapos, siya rin ang magpapala sa kanyang 76 na taong pagbabahagi ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. Sa Mindanao, 1062 DXKI, your friendly voice, Coronadal City. 1116 DXAS, your community radio, Zamboanga City. 1197 DXFE, the Good News Radio, Davao City. 103.3 DXJL, your positive choice, Cagayan de Oro City. 106.9 DXGR, Radyo Gandingan, Cotabato City. Sa Visayas, 1233 DYVS, Sweet Voice of Salvation, Bacolod City. Up 987 DYFR, Life Changing, Cebu City. 97.5 DYFE, Unang Tugon ng Pamayanan, Tacloban City. Sa Luzon, 1143 DZMR, Missions Radio, Santiago City. CARE 104.3 The Way FM, Legazpi City. 106.3 DZRK, Quezon, Palawan. 98.7 DZFE, The Master's Touch, Metro Manila. At 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, Mega Manila. FEBC Philippines, ibinabahagi si Kristo para sa mundo. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Thank you mga kaagapay at tuloy-tuloy tayo sa ating programa dito sa Heartline Friday Night kung saan pinapakinggan ang inyong nararamdaman. Tayo po ay naririnig dito sa radyo sa 702 DCAS, Agapay ng Sambayanan at napapanood din sa Facebook sa Heartline FEBC. Go and stay tuned. Salamat sa mga kaibigan natin na patuloy sa pakikinig sa atin, patuloy na nagsusupport sa atin. Thank you very much to all of you right there who are listening. At syempre, greetings kay Doc Adrian. Hello! Good evening, Doc. Si Doc Adrian Gayataw. And si Iris Marts, Anita Untal, Joel Imbo, Romelia Liabres, Clarissa Kiambao, Celi Anuran, Alona Consuelo, Raycom Bondoc, Lawrence Laid, Celso Cantre, Lordan Maulion, Aaron Cacho, Remelin Rodriguez, Shaira Gabornes, J.R. Diaz, Minda Nacional, J.C. Sosled, Andres Mendoza, si Arns Sarial, Buriel Lail, Cristina Ocampo, Claudio, Nora Cancela, Ate Nora, Angie Joaquin, si Tess Dehan. At greetings dun sa mga kasama natin dyan sa Philippine National University, Philippine Normal University. It's PNU. Hello po, Dr. Marivic Pimentel. Kamusta kayo dyan? At yung mga estudyante natin, thank you very much for having me with you there. Kasama yung mga teachers, sila teachers Nadine, Jem, Gela, Juliana, Math, and Bea. Hello, magandang gabi. Happy listening to all of you. Ate Lu, baka may pahabol kang gustong batiin. Yun lang aking special, of course, na partner and teammate sa gawain, si Pastor Vic Mandalupe. Yeah, of course, my loving celebrate lang namin last month ng 32nd day. Oh, wow! Oy, congrats! Lahat naman nag-anniversary dyan. Okay. Maraming belated happy birthday. Ay, salamat. Nung last month pa yun eh. Kaya nga, May is special for me. Hindi tayo natuloy last month eh. Kaya ngayon lang ako nakabati. Oo, medyo naging very busy. Halos, wala akong celebration masyado. Ayun. Kaya pagka may time, double celebration tayo. Let's make it May
Parang May Next ulit. year na naman. Yeah, Oo. we'll do that. But definitely bago tapos ng taon, baka siguro before Christmas. Let's see. Mm-mm. Ayun. Oo nga. Pero, sa sobrang busy ng buhay, ang daming mga ginagawa. Yeah, Meron oo. tayong Sige lang. maraming Basta may pagkukulang. chance. Mm-mm. Kaya, kaya Oo nga. Basta pagka may chance, grab it. Diba? Yun yes, lang. oo. Ayan. Make the Ayun nga, best. yun yung kabutihan, ano? Kapag may mabuting bagay na pwedeng gawin, may chance, grabe. Mm-mm. Hindi dapat Mm-mm. mahadlangan ng sama ng loob o atraso ng tao o Mm-mm. yung hindi nagsorry o kaya yung parang nagkikimkim ng galit, yan, ganyan. Mm-mm. Hindi dapat mahinto yun. When you have the chance to do Yeah. something good, tuloy nyo lang. Yeah. Ayan. No, Yeah. sarap ng talakayan kanina, sorry, pero gusto ko lang i-emphasize kasi maraming mga mag-asawa, mga magkarelasyon, mga magkakasama sa opisina, sa isang bubong, sa isang bahay, mga Mm-mm. taong nagkakairingan. Oh, Mm-mm. Lahat tayo hindi perfect eh. So oo. talagang magkakaroon ng friction. Mm-mm. 'Di ba? Lahat tayo, sabi nga, may mga magaspang na Mm-mm. part. So, yun yung minsan nakakatisod or nakakasalubsob, 'di ba? Pero wag na nating hayaan na magtagal. Ang Mm-mm. importante, kung meron mang nagawa, hindi naman siguro intentional talaga na ginawang ka ng karumal-dumal. Mm-mm. Mm-mm. Sabi nga let it go. Parang if it's not din naman parang naging threat sa life or I think Mm-mm. kapatapataw pa naman Oo. kung hindi Mm-mm. naman ikaw inattempt na patayin or Oo. diba? Pero yun yung mga Oo. bagay na talagang ipapagpas sa Diyos mo na lang na Mm-mm. the Lord knows what happened and Mm-mm. He will stand by you and for Oo. you. Ayun. Sabi nga sa korte, hindi mo naman dinadanyos ang lahat ng atraso. Yung mga Mm-mm. atraso na manageable naman na, pwede nang maayos ng hindi na kailangan ng kabayaran, huwag mo nang i-require yung sorry. Kaya Pero nga. kung yung atraso, para masiguradong kinikilala ng lahat kung ano yung tama, mayroong Mm-mm. dapat ipag-sorry. Magsusorry Mm-mm. dahil kasi kinikilala nung tao na mali yung ganya at may May tamang nilabag paraan. siyang batas, halimbawa. Oo, meron siyang nilabag. Dapat Mm-mm. mag-sorry yung sino man may nilabag. Tayong lahat, Mm-mm. dapat natin Oo. mag-sorry sa Panginoon dahil may nilabag tayo sa Kanya. Mm-mm. Kaya magandang Yeah. reminder din yun. Lahat tayo may nilabag sa Panginoon. Huwag masyadong mayabang na baka maningil ka. Kung makasingil tayo parang, Correct. parang wala tayong kalabag-labag. Mm-mm. Ay, Oo, totoo yan eh. Kaya parang yung humility talaga ang magiging tugon para hindi patuloy ang conflict. Kasi ayan. kung makikita mo yung halaga mo, na kung tutuusin hindi ka karapat-dapat pero minahal ka ng Diyos, Oo. paano mo namang ipagmamalaki yung ibang bagay sa ibang tao? Mahal din ng Diyos yan. So, patas lang kayo. Yeah, absolutely. The Lord is good on that one. Ay, Mm. Ate Lu, ito pa, isang question ng ating listener. Ito naman ang tungkol sa kanyang asawa. Sabi niya, si Mister po ay lumaki na salat sa buhay. So, mahirap si Mister. Ngayon na lang po Mm-mm. lumuwag ang buhay dahil nakapagbarko siya. Pero ang tindi po ng insecurities niya. Ayaw niya na mahihigitan siya ng ibang tao. Laging din siyang nagsiselos despite na i-assure ko siya. Paano ko po siya matutulungan pa? Ay, nai-insecure. Medyo Mm-mm. hindi malinaw sa akin. Anong kinalaman ng pagiging salat sa buhay sa pagiging insecure? Pero baka mas maipapaliwanag mo to, Ate Lu. Yan. Posible kasi na maraming pagkukulang na Mm. na experience noong growing up, Oo. na dahil siguro sa hirap ng buhay ay maaring wala ng panahon yung mga magulang sa kanya, puro kayod na lang at dahil doon walang syempre yung attachment. Mm. Hindi na assure na siya ay mahalaga, Mm. hindi na ipakita ng sapat yung pagmamahal. Maari ng, sana naman hindi, pero baka nga nasusumbatan pa ng mga magulang na dahil sa kanila ang hirap ng buhay. So, it's, hindi lang financial siguro na deficit, pwedeng meron ding emotional dahil na
Hindi napapakita yung pagmamahal, puro work ang mga magulang, o kaya baka nga may abuse pa dahil baka lumaki sa isang environment na maaring expose sa kung ano-anong, di ba, social evil Mm. na merong maring mga nagda-drugs, nagmomolest. So, you can almost imagine the deficits na nagdulot ng insecurity So, sa taong ito. sa makatuwid yung taong naging salat sa buhay, nakaranas ng maraming kulang. At ang Mm-mm. kanyang pananaw ngayon sa buhay ay maraming kulang. Oo. Kulang ang lahat, ang Maraming kinabukasan. reklamo. Madaming Oo. irereklamo, madaming Maraming reklamo. At ngayon na medyo nakaluwag-luwag siya, nandun yung takot na mahigitan ng baka iba. mawala. Kasi baka mawala. O kaya baka sa kanya ngayon, yung mapatunayan niya na may naabot na siya, doon niya kinukuha ngayon yung fulfillment. Oo. Doon niya nakukuha yung confidence. Or baka ang naiisip niya, naku, kailangan mapanatili ko to. Kasi baka Oo. mawala. Baka makuha sa Oo. akin. Paano na lang, Naging babalik na naman ako competitive. sa dati. Ayoko Oo. na. Ganun. Yung Gumagano'n. takot na ayoko nang bumalik sa pinanggalingan ko. So, matindi ang anxiety talaga pagka Mm-mm. gano'n na mayat maya para kang in competition with other people. Oo. Tapos pwedeng dahil nga napaka-fragile nung self-esteem na parang hindi naman nakikipag-compete yung ibang tao sa kanya, pero siya yung competitive. Malampasan lang siguro yung sweldo niya, or may gamit na ganito yung another person. Di ba yung parang keeping up with the Joneses, ika nga, na kung Oo. ano meron yung ibang tao or yung kapitbahay mo, hindi mo matanggap na wala ka nun. So yung inggit, nadulot ng insecurity. So pwedeng ang daming negatives talaga sa person na to. At yun nga, pati pagsiselos. Kasi feeling niya baka pagpalit siya ng misis niya Oo. kung merong mas higit sa kanya Aray na ko. mas gwapo, mas matalino, mas mayaman. Sa totoo lang, maraming ibang tao na laging mas higit sa'yo. At Totoo. marami namang ibang tao na pwedeng lesser than you. Pero kasi hindi nandun yung worth mo Mm. bilang tao. Hindi nandun Siguro, yung pagmahal. siguro naiisip nila na kapag hindi nila naabot yung tugatog, yung pinakamataas na antas, pwede silang mawala. Pwede silang mabalik doon sa dati. Oo. So parang, kukumpetensyahin mo ngayon yung iba para ikaw yung Mm-mm. pinaka-the best. At wala nang Oo. walang makakabuwag sa'yo. Parang Oo. wala nang Pero makakahigit sa'yo. walang katahimikan, walang kapayapaan. Oo. Para ka nalang laging nasa Nagme-maintain. karera, Oo. nakikipag-unahan ka lagi. At Oo. sa totoo lang, nakakapagod at frustrate yung ganyaang sitwasyon. Kasi, yun nga, laging merong hihigit sa'yo eh. Oo. Whether you like it or not, you cannot be perfect. You Mm. cannot be the best in everything. So, tuwing may mangyayaring ganon, masama loob mo. Galit ka, malungkot Oo. ka, frustrated ka. So, instead na ine-enjoy mo yung mga pagpapala na dumating sa'yo, na ngayon nakakaluwag ka na, hindi ka na sumasala. Naalala ko noon, pumasok ako ng UP at pamasahe lang yung pera ko, wala nang lunch. Kaya Oo. kumain ka na sa umaga dahil ang susunod mong kain sa gabi na pag uwi Oo. mo. Ay, And aray. ganon ang simula, and marami pang ibang mga makabagbag damdaming pang soap Oo. opera na experiences. And yet now that you reap the blessings of following God, ang joke ko nga, hindi halatang nagugutom kasi nga chubby. Pero nanggaling kami sa ganon na sitwasyon. At ngayon, yung ipagpapasalamat mo, hindi mo kailangang mag-effort kasi yung blessing comes fully from the Lord. Mm. So, hindi insecurity yung dapat na maramdaman, kundi gratitude, contentment na, wow, praise God. Hindi ako makakarating sa kinaroroonan ko ngayon, kundi Baka, dahil sa pag-ibig niya. oo. Iba pa rin yung may kilala kang Panginoon, ano? Na True. kapag ikaw ay nakasandal sa Panginoon, kung ano man mangyari, ayos ka, secure ka, Hawak ka niya eh. hawak ka,
Kung ano man ang pagdaanan mo, makakahango ka. Kung ano man Mm-mm. yung hirap na mangyayari, hindi problema yon dahil mababawi lahat ng mga nawala. Mababawi lahat. Mm-mm. Ganun sa Bible. Lahat ng Oh, characters na makikita ninyo, yung si Job. pinagpala, Mm-mm. mga pinagpala ng Panginoon ay mga taong hindi sila yung puro ginhawa ang naranasan na, Mm. pero napagtagumpayan nila ang mga difficulty, ang mga challenges Mm-mm. sa buhay. At yun ang nagpatibay sa kanila na nagsasabing, ay may kinabukasan ako sa Panginoon. Oo. Yun. Sana Seek ye first the kingdom of God talaga kasi. yes, And all these things will be added will be unto you. added unto you. O, Totoo hindi yan. pwedeng all these things yung hinahabol mo. Ang Oo. habulin mo, yung relasyon mo sa Panginoon. Mm. At yung lahat ng benefits, ano na lang yun, sabi nga reward for Oo. your faithfulness. Oo. Kasi faithful ang God. Hindi kanya ipapabayaan kung Mm. ikaw ay tunay na nagtitiwala sa Kanya. Mm. Hindi kanya iiwan sa ere. Mm. Alam mo, Salo-salo kanya talaga. He yeah, will carry you. yan talagang guarantee. Kasi alam Mm-mm. nyo, maraming mga tao, based on sa research din, habol ng Mm-mm. habol sa pera. Pero alam nila, Mm-mm. mas maraming nadidepress na mayaman kaysa sa mahirap. Oo. Oo. Sa Kaya pag research nawala to. yung pera nila, nagsusuicide na nga tuloy yung iba. Oo, Kasi ibang, nakabase yung oo, security nila. oo. Money market na lang, tingnan mo kung paano mag-fluctuate. Up and down. Kung dun ang ginodiyos mo, at nandun ang security mo, sa Up totoo and lang, down ka din. diyan ko masasabi yung good luck. Kasi Oo, talaga, parang kang nagtitiwala sa swerte. Ang oo. swerte, minsan nandyan, minsan wala. Mm-mm. Pero ang Panginoon, faithful forever. Oo. He's the same yesterday, today, and forever. Forever. Ayan, So praise kung God. hahabulin mo ang presensya ng Diyos, yung lahat ng goodness will follow you all the Mm-mm. days of your All the life. days of your life. Secured ka. Hindi mo kailangang Hmm. ma-insecure sa mga higitan ng iba. Hindi ka ma-insecure na Oo, baka hindi mawala na naman yung competition. yun. Mm-mm. Hindi Pero ba? tingin ko dito sa nagtanong, Mm. paano niya matutulungan? Unang-una, syempre, panalangin. Kung Mm. ikaw ay may relasyon na rin sa Panginoon, panalangin mo yung asawa mo. Yeah. Gustong-gusto ko yung book ni Stormy Omartian, yung The Power of a Praying Wife, Mm-hmm. na talagang hinihikayat doon na ikaw na wife, ipag-pray mo talaga ng puspusan ang iyong asawa, gabi-gabi. May part pa nga doon na habang natutulog daw yung asawa mo, ipag-pray mo. Parang may pagka, kasi, Pentecostal lang konti, lay hands. Pero sabi ko, wag mo namang i-lay hands kasi mamaya biglang nagising yan. Nagulat ko anong ginagawa mo sa kanya. Ganun, sabi ko, pag-pray mo na lang ng taimtim sa iyong puso. Oh. At alam mo, sa totoo lang, kung talagang matindi pa rin ang insecurity ni husband, it might be good siguro to seek counseling. Kasi yung wounds niya from childhood, Mm-hmm. hindi rin naman syempre agad-agad maghihilom kung wala ding proseso na pagdadaanan na kailangan balikan yung wounded inner child. Mm-hmm. At baka kailangang i-repair yung mga sugat, gamutin yung mga sugat na naidulot ng kanya mga past deficits, yung experiences niya na maaring traumatic, para ang maging pananaw niya sa present at ang future ay mawala na yung bahid ng trauma na yon. Kung yun nga ay matutulungang iproseso, lalo na kung nandun nga yung gabay at payo ng salita ng Diyos na God is still, the Holy Spirit is still the wonderful counselor. So Mm-hmm. I pray na makapag-undergo siya niyan at mahilom yung mga malalim na sugat mula pa sa kanyang kabataan. Yeah. Amen. Tayong lahat, mga kaagapay, ay available po ang counseling upang tayo ay magkaroon ng mas mainam na pananaw patungkol sa mga bagay na ganito. No? Kung sakaling kailangan nyo ng counseling, meron pong counseling available sa philact.org. Ito ay inorganisa ng Philippine Association for Christian Counselors. Ang philact.org, iyon ay website, ispell ko, philacc.org. Again, it's philacc.org. Merong appointment button doon. Pwede kayong mag-request ng appointment at para maituloy ang inyong
counseling sa minimal fee ngayon. So, ang ating ang serbisyo ng PACC ay bukas sa inyong lahat. Kaya puntahan niyo 'yon, yung lugar na 'yon. Pero right now, gusto ko rin tanungin ka, Ate Lou, kung sakaling may gustong magpa-counseling sa iyo, gusto kong makausap, sa paanong paraan po ba kayo mako-contact? Pwede sa Facebook Messenger. Mhm. Nakakatanggap ng mensahe yung aking Messenger kahit na hindi pa Mhm. tayo friends. Yes. Ang aking Facebook name ay Lou, yung Lou, Mandalupe. Ayan, Parang nakikita niyo. Mandaluyong tsaka Mandalupe na Ayan. pinagsama. Lou Mandalupe. Yun po ang aking Facebook account. Ang picture doon ay may wall art na nakabike at may kids. Tapos ako yung nakatayo sa sa tabi. Mukhang kunwari umaalalay sa mga batang nagbabike. And yun yung aking profile picture. At kung sa Messenger hindi kayo masyadong mahilig mag-social media, pwede rin naman po sa cellphone. Meron akong Viber kung kayo Mm. ay nag-internet naman, or kasi yung iba gusto para secure, Viber, WhatsApp, or Telegram. Ang Yan. number ay 0917-159-4684. Mm. Ayan, okay. Ingat-ingat sa mga nag-i-scam at usong-uso Mm. ngayon yung nagpapanggap na kung sino man to, Mm-mm. i-check nyo kung mabuti, okay? Kaya Oo. binigay yung description na yun. So, Yes. mga kapatid, ayan, si Ate Lou Mandalupe. Yeah. Mm-mm. We got one more question right here. Ito, ang Mm-mm. tanong niya. Okay. Ay, naku, interesting to. Paano po makikisama sa isang tao na manipulative? Teka, lilinawin ko lang kung ano yung manipulative. Ito Oo yung nga. parang Mm-mm. pinapaiba yung gusto mong mangyari. May gusto kang Mm-mm. mangyari pero binabago. Kasi masyadong, anyway, paano po Mm-mm. makikisama sa isang tao na manipulative? Kapag nagagalit ka dahil sa action niya towards you, siya po ang nagagalit sa'yo without knowing na may nagagawa siyang mali sa'yo. So parang hindi ito yung mga hindi mapagbigyan. Ito yung mga taong Oo. naging uso to, hindi tayo ganito noon. Naging kalakaran Mm-mm. nito nung pumasok yung posibilidad na pwede mo makumbinsi isang tao at mabago kanyang pananaw. Pinipilit Oo. na baguhin ang iyong pananaw, lalo na nung dumating yung konsepto ng marketing and sales. So, Mm-mm. changing a Oo. person's perspective. Mm-mm. Actually, hindi tama. Maski tayo, kahit counselor Oo. tayo, maski psychologist, hindi ethical yung Mm-mm. ganun. Merong mga Oo. pamantayan talaga. Well, Mm-mm. Ate Lou, go ahead. Paano nga ba Mm-mm. ang isang Um, manipulative? Manipulation kasi means that kino-convince ka sa isang bagay na hindi naman talaga yon ang posisyon mo or Oo. values mo to begin with. So, mahalaga dito na kilala mo yung sarili mo Mm-mm. at alam mo din yung mga mahalaga sa'yo. Meaning, yun nga, yung anong kinalakihan mong values, Mm-mm. whether that's faith, or the way na pinalaki ka ng mga magulang mo, ano Mm-mm. yung right and wrong para sa'yo. So, kapag may tao na iniiba yung pananaw mo, maging guarded ka na uh, tingnan mong maigi kung ito ba ay labag na sa pagkatao mo at Mm-mm. sa pinaniniwalaan mo. And Mm-mm. therefore, kapag napapansin mo na pinipilit niya yung gusto niya sa paraan na parang binubudol ka na, 'di ba? Budol, Or ayan. oo, yung if pinapalabas na ikaw yung mali, ginagaslight ka na Mm-mm. ikaw yung in the wrong, pero wag ka, meron lang siyang gustong ma-achieve Mm-mm. na pagiltihin ka para gawin mo yung gusto niya. So pag Mm-mm. nararamdaman mong ganito, yung person, nasa iyo yung decision din how to put boundaries. Oo. Ay, Kaya, ako, Ate Lou, mm, nakita ko na tumaas ng 500% ang HIV. mm, Ngayon, kaya ko naman nabanggit yun kasi maraming babae ang namamanipulate into premarital sex, into sex, unwanted sex, pero yun na nga. nakukumbinsi. Alam niyo yun, Oo. yung mga style na, Mm-mm. uy, kung Labag mahal mo sa ako values talaga, mo.
Oo, kung Mm-mm. talaga mahal mo ako, Oo. halika, punta Oo. tayo sa kwarto, mag-ano Mm-mm. tayo, ano tayo, sex tayo, ganyan. Tapos minsan may ibubuli pa na, ay nako, kapag hindi mo ginawa yan, bahala ka sa buhay mo, iiwan kita. O kaya, Mm-mm. gagantihan kita. Akala mo, kilala mo ako kung paano gumante. Mm. Ganun. Tapos meron mga Okay. tipong sige na, sumama ka na, inumin mo na to. Inumin mo na to, Mm-mm. masarap yan. Oo. Sige na, wag Tapos mong, may drugs na pala. tapos may drugs pala. Ayun, Mm-mm. Date rape. Mm-mm. oo, date rate na. Ayun, then, Kaya nga eh. minsan, Kaya nga dapat alam mo yung values mo eh. At oo, huwag mong ipamigay yung mahalaga sa'yo. Kung magsiset ka ng healthy boundaries na pag itong taong to, kinocross niya yung alam mong tama, mm-mm, eh, put your foot down. Sabi nga, tayuan mo yung ano yung pinaniniwalaan mong tama. Alam mo, sinabi sa'yo, kung mahal mo ko, magsisex tayo. Ang sagot doon, kung mahal mo ko, hindi mo ko pipiliting gawin ang isang mm-mm, bagay na hindi ko gustong gawin. puprotektahan Or mo yung tao. Oo. Or pakasalan mo muna ako. Ang ano doon is, ito ay kinalakhan ko na mahalaga na ang sex ay dapat nasa proteksyon ng marriage at Oo, ginagawa ng taong nagmamahalan ng mm. husband and wife. At Hindi yung ganito sumusunod sa lang. batas ng Yun ating na nga. bansa. Nasa batas ng tao at ng Diyos na Mm-mm, merong basbas ng kasal. So kung gusto niya nung perks ng walang responsibility, hindi ka niyan mahal. mm-mm, Diba? Minamanipulate ka lang niya kasi meron siyang gustong makuha sa'yo. mm-mm. So Ito, sana, alam mo yun, huwag kang mm, magpabudol. ito Alam isang mo yung example. tama. Isang Mm-mm. example na enkwentro ko, yung taong nagmamanipulate, ganito. Ako ayoko ng drama-drama. Gagawin natin kung ano yung dapat na yun. Walang drama-drama. Kung ano yung dapat, yun ang gagawin. Pero hindi na naramdaman yung damdamin ng tao. So, madaming mag-asawa, ganitong problema. Ganun. Hindi ko gusto yung mga arte-arte mo, ha. Ayoko niyan. So, walang drama. Kung ano yung dapat gawin, gagawin natin. Ikaw, gawin mo, magtrabaho ka. Ako, magtatrabaho din. Ganun. Kahit buntis ka. Ganun. Parang minsan, ito yung mga Wala manipulation. nang kindness eh. Oo. Wala na yung kindness. Kapag Oo. talaga sa banal na espiritu, ramdam mo na hindi ito manipulation. Kaya dapat alamin niyo yung banal na espiritu, yung mga bunga na ito. Mm-mm. Dahil doon yung Mm-mm. matetest. Doon yung masusukat. Ako ba ay binubudol na nitong taong ito? Kasi mararamdaman mo. Kailangan alam mo yun. Mm-mm. Bagay na Actually, yun. manipulation is abuse Mm-mm. in a pretense na style. Pang-aabuso sa Parang pamagitan ng pagkukunwari. pang-aabuso pa rin siya, pero may pangloloko na hindi mo tuloy ramdam na Oo. inaabuso ka. May Mm-mm. pagka parang may acting involved. Yun nga, may budol Oo, yung involved. mga Hindi mo tipo, nare-realize. uy, alam mo, Oo. lahat kami, nagsiutang na kami dun sa loan shark na yun. No? Ikaw, umutang Mm, ka na rin. Dali. Para pagka Oo. nakautang ka, mabe-benefit kami dahil kasi may discount kami pagka may sinama kami isa pa. Or may siya, may commission siya. Ayan. Pagka refer ka niya. Ganon. Di Mm. ba? So, ang daming means ng kaaway para sirain yung ating katahimikan, ang ating kapayapaan. So, Mm. kung nararamdaman mong manipulative, mas maging wise ka. Hindi ko Oo. sinasabing talikuran mo na yung tao at huwag mo nang kaibiganin, pero baka kailangan mong i-point Mm. out Oo, from time to time. meron ka dapat I-point out mo sarili sa mong kanya. dapat may sarili Mm-mm. kang pagtimbang ng galing sa matinong prinsipyo. Exactly. Kasi kung Mm-mm. wala kang matinong prinsipyo, wala ka rin pagtimbang, madali kang Oo, mahuhulog. madali ka mabubudol. Oo. Kaya nga, sabi nga, yung reverence for God is the beginning of wisdom. So Ayan. kung ikaw ay mananalangin, bago ka mag-commit ng anything, bago ka umayon, Mm-mm. at ang standard mo, sana makuha, mahanap mo sa salita ng Diyos, Mm-mm. mas merong malaking chance na Oo. hindi ka mapapa-manipulate sa Mm-mm. taong ganito. At kung siya man ay nagagalit sa'yo, kunwari, dahil galit ka sa ginawa niya, Oo. huwag mo pakita yung galit mo. Kung kailangan mo siyang i-confront, Control. maging mahinahon ka, Ayan. sabihin mo sa maayos na paliwanag. Kung Mm-mm. ayaw niya tanggapin, sa kanya na yon. Mm-mm. Basta ang importante, i-call out mo, i-point out mo sa kanya sa mahinahon na paraan
kung di niya maintindihan, Mm. kakulangan niya yon, kahinaan niya yon. Mm. Pero, wag mong hayaan na baliktarin ka. Oo. Eto Na, para lang alam ng ating mga kaagapay. Minsan, yung pagmamanipulate parang ganito. Uy, alam ko yung tungkol doon sa iyo, yung ginawa mong mali. Sabi ni ano, ganito, ganito. Sige ka, isisiwalat ko yan. Parang binlockmail, ano. Tapos meron pa mga mm-mm. pagkakataon. Oh, may kasalanan ka. Sabi ni ano, ganito yung ginawa mo. Sabi ni ano, ginawa mo. Yung sabi ni ano. So, hinakot yung lahat ng kanyang pagkukulang. May kasalanan ka talaga. Kaya, dapat sumunod ka sa akin. Kung ano sabihin ko sa'yo, gagawin mo. Kasi, marami kang atraso. Di lang sa akin. Doon kay ano din, kay ano. Hindi naman nagreklamo iba. Pero siya lang, parang, alam niyo yun, yung binibilangan ka ng mga pagkakamali mo, kahit hindi naman sa kanya, Mm-mm. hinakot para magkaroon ng dahilan para magalit sa'yo. Hindi naman talaga, hindi naman ka talaga may atraso sa kanya, pero hinahakot lang. Para lang malaman nyo, no, na minsan may ganitong style at hindi tama ito. Pero kung alam nyo, ang banal na espiritu, love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, goodness, faithfulness, and self-control, makikita ninyo kung ano yung tamang pakikitungo. At ang Diyos naman, hinihikayat nila tayo na makitungo na maayos, na mayroong pagkilala na ang ating kapwa ay nilikha ng Diyos. Yeah. Huwag mong iti-take advantage. Huwag mong lulukuhin ang likha ng Panginoong Diyos. Lagot ka. Lagot ka. Pagka ikaw ay sinaling mo or inilagay mo sa kasamaan ng isang tao. Grabe, merong verse sa Bible, ano? Sabi ni Kristo, ang sino mang tao ang magpa-stumble sa mga batang ito ay mayroong accountability sa Panginoon. Matindi. Naku, ingat-ingat tayo mga nagmamanipulate. So, anong gagawin natin sa manipulator? Speak the truth in love. Yan. Sa tuwing merong kasinungalingan, kamalian, Mm-mm. o pambubudol na gagawin, tumayo ka lang sa kung ano yung totoo. At Mm-mm. ang Lagi. salita ng Diyos, yun Mm-mm. ang, 'di ba, source ng truth. Mm. So kung pino-point out man niya yung mali mo, pwede mo sabihin, oo, nagkakamali din Mm. ako. Pero Mm. ako ay pinatatawad ng Panginoon. Oo. 'Di ba? Ah, At yun naman ang mahalaga. Tayong lahat humingi ng kapatawaran sa Panginoon at mm. gawin yung tama. Mm. Hindi yung agenda mo, hindi yung agenda ko, kundi ano ba yung plano ng Panginoon sa buhay Yan. natin. Oo, yan yung mga principle. Pagka naman yung principle, tungkol sa trabaho, tungkol sa informasyon, tungkol sa work-related information, kailangan matuto tayo mag-research. Hindi yung basta Oo. naniniwala tayo. Naniniwala ka agad Fake news na pala. Oo. Oo, yung pala Lalo ginamit na lang sa yung... social media. Oo, ay Kaya pag nako. nabasa kayo, matuto talagang wag maniwala sa sabi-sabi. Dahil ang Oo, taong naniniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. Kaya nga, ayan. find your wisdom talaga Mm-mm. in the real, yung legitimate na source ng news or ng truth. Diba? Absolutely. So, ingat lang kasi Yeah. madalas pa naman pag pinaniwalaan mo na kahit na mali, 'di ba? Oo. Pininindigan mo. Pag Mm-mm. pinanindigan mo, magre-result into action na maaring i-regret mo. Mm-mm. Kaya bago mo aksyonan, siguraduhin mo munang tama yung source ng information. Yan, tama. Ayan. Nako, kung marami pa kayong mga katanungan tungkol dyan, send nyo lang po ang inyong mga follow-up questions, ano? Para sa mga taong nabibiktima ng ganyan, ay maraming ganun. Napapabigay ka ng pera sa mga taong hindi mo naman dapat bigyan. Mm-mm. O Oo, napapautang daming scam mo. na ganyan. Oo, scam yun eh. Isa sa mga manipulation ay yung scam. Maging aware sa kung ano ang scam. At maraming paraan nag-i-scam. Pero siguro, another episode, italakay natin yung Oo pagkakaroon. nga. Itanong nyo sa amin yung tungkol sa scam. Sasagutin namin yan. At marami Mm-mm. pa kaming Oo. tatalakayan Oo, tungkol ang dami dyan. ko nang naging counseling din na Mhm. romance scam, yung mga ganun, iba-iba. Yung iba, investment scam. So, Mhm. from their bad experiences, Mhm. marami na rin kaming natutunan kung paano Mhm. iwasan. So, sana, bago kayo malubog sa kung anumang scheme ng kaaway, Mhm. hear the truth O ingat and dyan live by ha.
Ingat mga kaagapay. Meron dyan umibig, nakipag-sex, tapos Oo. i-scam. Mm-mm. Ay. Ang masakit pa, iniwanan kayo ng sakit. Ayan. May isa akong HIV positive for life. Kailangan niya ng uminom ng retrovirals, yung forever na siyang magme-maintenance. Dahil kung hindi, pwedeng maging aktibo yung virus at maging full-blown AIDS. Absolutely. Naku, ingat-ingat mga kaagapay. One mistake can change your life for the bad. Yeah. Tamang prinsipyo po. At tayo hihingi lagi ng gabay. Mag-pray po tayo, Ate Lu. Pag-pray po natin ito na andun yung kumpiyansa sa Panginoon na gagabayan tayo lagi sa kanyang tamang mga prinsipyo sa atin. Sige, Amen. Ate Lu, please, let's pray. Our Heavenly Father, we are so grateful, Lord, that you have chosen to love us and give us wisdom every step of the way. Kung kami, Panginoon, ay magpapakumbaba at hihingi ng inyong gabay sa bawat araw, sa bawat kilos na aming kailangan gawin. Lord, we pray for all of our listeners right now, Lord. Visit them in their homes. Katagpuin mo sila, Panginoon, sa kanila pong mga pangangailangan. At kayo, Panginoon, na magtugon sa kanila pong mga dinadaan ng mga sitwasyon. Na kayo ang magbigay ng wisdom, ng provisions, para maituwid kung ano man, Panginoon, yung mga napasok na sitwasyon na maaring mahirap, mabigat, at maaring mali din na mga actions or decisions in the past na may consequences. But Lord, we know that you are the God who redeems, who restores, even after the locusts have devastated. Kahit na inubos na ng peste, kaya mo pa rin ituwid, iayos, at ipanumbalik ang sigla ng aming buhay, Panginoon. Basta kami magtiwala at makikita namin, Panginoon, ang inyong katugunan, ang inyong daan para maiayos ang aming buhay. Lord, we pray for each one of our listeners. Bless them, O God. We know, Lord, na hindi matutugunan lahat in one night. But we know, Lord, that if they are faithful in following you, if they will seek your kingdom and your righteousness, all these things will be added unto them as well. So we speak blessing upon them, O God. Kayo, Panginoon, na magpala, magmahal at katagpuin mo sila sa bawat minuto ng buhay nila na hindi ka nila makakalimutan, but that every need, they will go to you first and foremost. We lift them up. We love them with your love, Lord, and nawa, Panginoon, ay dadating yung time na talaga makikita nila yung fruit of the Spirit na patuloy mo binibigay at minamanifest sa kanilang buhay. We thank you, Father, for the answers. For in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God. At salamat mga kaagapay sa ating pagtutok dito sa DZAS every Friday for Friday edition. Pero tuloy-tuloy po ang Heartline mula Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 9:30 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Dito pa rin sa DZAS 702 AM Radio. Good evening at salamat sa iyo, Ate Lu. Thank you for being our guest tonight. Thank you for having me here again. It's a blessing. It's a joy. It's a blessing to hear from you, really, talaga. And so, na-encourage ako dun sa mga na-share mo. It's so good. It's so wise preparing for us. Yan. Thank you for your help. Yan. At syempre, gusto nating pasalamatan din ang mga kaibigan natin na tumutulong sa atin sa broadcast dito sa Bukawe Transmitter Site. Sila ProdTech, Nat Peralta, Benjo Morano, Reggie Villena, ang RTDD team, si Eileen Valdez, Wen Balatukan, Angelica Kalayag, ang engineers natin, si Engineer JV Tabuak, at syempre si Ate Kyla Escalante. And I hope to see you again next week, Friday uli, dito sa Heartline Friday Night Edition. Pero tuloy-tuloy ang Friday, ang Heartline from Monday to Friday. Ate Lu, God bless po sa inyo. God bless you too. At pagpalain kayo sa inyong ministry. Sa inyo naman, mga kaagapay, salamat sa inyong pagtangkilik. Kung nais nyo magbigay ng support dito sa DZAS at sa FEBC, punta lang kayo sa FEBC
FEBC.Philippines/donate. Doon meron po kayong pwedeng ibigay. Pero check nyo rin yung website, kasi minsan may mga gumagaya ng ating website, mga scam. So, ingat-ingat po sa mga scam na iyan. Ang dami-dami nito ngayon. Tayo naman ay patuloy na maging tanglaw sa ating mundo upang sa gitna ng maraming kaguluhan, sa daming scam, sa daming mga ini-AI na rin ang scam. Sa gitna ng mga ito, maging masugid tayo sa ating pagre-research, maging maalam tayo at matalino sa ating mga ginagawa upang sa ganun din, maging bantayog tayo ng tamang prinsipyo. Yan. God bless, Ate Lou. Good night. God bless. God bless din sa inyo lahat, mga kaagapay. Thank you and see you again next time dito sa Heartline. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.